Yung binasa natin tungkol sa pagtawag at saka sa pagtugon. Tinawag si Simon at tumugon siya in a very humble way. Tingnan niyo yung binasa, no, sa si George ba? Ginamit ng Panginoon kung ano ang meron si Simon. Yung bangka niya, ginamit niya para ipalaganap ang kaharian. So, ganun din sa atin. Gagamitin din ng Panginoon kung ano meron tayo para ipalaganap ang kaharian. Dati meron tayong kikiki, yung resources ni Madam, ginagamit niya dito. Ipalaganap ang kaharian. Yung kaalaman nyo, minsan bubulabugin ng Panginoon yun. Bubulabugin niya kasi kagaya niya, no? Isang karpintero, nagtuturo sa mga expert, mga batikan, mga veterano na mga mangingisda. Tinuruan sila na dito nyo ihagis yung lambat nyo. Parang dito sa atin, tingnan nyo, dati yung mga supervisors, nasa iba-ibang mga departamento, ngayon nalipat sila. So yung dating, alam natin, eksperto sila, mababago yon. Pati sa buhay natin ganun din, may mga pagkakataon na hahalukayin ng Panginoon yung mga nakasanayan na natin. Parang sa kaso ko, ako sanay na ako na araw-araw kong ginagawa yan. Kahit na nakapikit, kaya kong gawin lahat yan. Yung sa pagtatrabaho, pag-aaral, pagtuturo. Hinalukay ako ng Panginoon. Very personal sa akin itong binabasa natin kanina na nabago lahat. Nabago lahat. Nung una nga sabi ko, ay, sisiw. Kala ko yung gamot, okay lang eh. Inom ako 2 araw, walang pagbabago. Ay, sabi ko, kayang-kaya ko itong gamot na to. Dumating yung araw, kanina, kahapon, eto na. Hindi lang kahapon ng isang araw pa, dahan-dahan nararamdaman ko. Tulog ako ng tulog. Kahit anong gawin kong pigil, isipin nyo, kagigising ko lang. Lakad ako ng konti. Sabi ko, mag-exercise ako. Mamaya konti, ito, naantok na ako. Kagigising ko lang nun, ha. Mamaya konti, nung nagising na ako ulit, sabi ni Pebo, say, kain tayo ng tanghalian. Pagkakain ng tanghalian, para akong baboy. Pagka kumain ka, antok na naman. Kaya kahapon wala akong ginawa, di matulog. Kaya sana, pagpasensyahan niyo ako pagka nakita niyo ako sa upuan ko nakahandusay. Yung parang gahero ng binyan. Pagka nasa jeep, nakaganon na, nakataas pa yung paa, nahuhulog sa jeep yung isang paa. Baka abutan niyo ako ng gano'n, pasensya na kayo. Pero talagang matapang yung gamot na iniinom ko. So nahalukay ng Panginoon yung dati ko nang ginagawa, expert na ako sa isip ko. Pero hindi. Pag may pinagawa siya sa'yo, susunod ka. At dapat with humility. Hindi pwedeng magmalaki tayo na, hindi, kaya ko to, alagpas lang to. Hindi ganun. Dapat tanong nyo, ano ba talaga ang plano mo? At tignan nyo ha, pinababa sa kanila ang lambat. Ano sabi? Deep waters, di ba? Malalim. Hindi yun na nakasanayan nila. Pagka babasahin yung Biblia, may mga verses na nagsasabi tungkol sa deep waters, yung malalalim na tubig. Isang lugar na walang kasiguruhan, hindi mo alam, mamaya, patay ka na. Hindi mo alam, mamaya, may kumagat sa'yo, may lumunod sa'yo. Ganon din yun. Pagka hinalukay na Panginoon ng buhay natin, hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Pero dapat, with humility, sunod tayo. Yun yung challenge sa akin yun. Paano ako tutugon dito sa hamon na hinaharap ko ngayon. Kaya very personal para sa akin kung binasa natin. So good morning sa inyo. Sana pagka tayo ay nabigyan ng bagong assignment, meron tayong pagsubok na hinaharap sa buhay, sana with humility tanggapin natin to. Luhod tayo, dasal tayo. Tanong natin, ano ba gusto mo para sa akin, Panginoon? Okay, good morning.